Pinulot ko ang basag na dangal. Habang nakaluhod akong nagpupunas ng alak sa kanilang sapatos, nagdiriwang sila sa yaman ng pamilya ko. Wala siyang silbi, basurahan lang. Bulyaw ng lalaking minahal ko. Sapat na. Tatapusin ko ang kanilang kahibangan. Wawasakin ko ang imperyong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang inang inalisan ng lahat? Wala siyang silbi sa akin, Clarissa. Isang basahan na ginamit at ngayon ay dapat nang itapon. Huwag mong isipin ang babaeng iyon dahil sa paningin ko, isa lamang siyang anino na nakakabit sa pangalang Santillan. Ang boses ni Rafael ay tila talim ng balisong na humiwa sa nananahimik na hangin sa loob ng library. Sa kabilang panig ng makapal na kurtina, nakaluhod si Filomena sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang basahang-basa ng alak. Katatapos lang niyang magsilbi sa mga panauhin sa engranding anibersaryo ng Santillan Holdings, suot ang uniforme ng isang katulong sa halip na isang asawa. Ang kanyang mga daliri ay hapdi na mula sa magdamag na pagluluto ng bibingka at puto-bumbong, mga pagkaing kinalakihan niya sa piling ng kanyang yumaong ama. Ngunit ngayon ay itinuring na lamang na pagkaing panlalako sa paningin ng kanyang biyenan. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na long. Ang bawat salita ni Rafael ay tila laso na nadahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang huling hibla ng pag-asa na nanatili sa kanyang dibdib sa loob ng 7 taon. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga ay tila isang pasakit na nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, tila ba ang kanyang mga tuhod ay ibinaon na sa semento ng kawalang pag-asa. Pero Rafael, how about your daughter? Paano kung maghanap si Amara? Tanong ni Clarissa sa tono ng boses na puno ng mapait na tamis, isang himig na alam ni Feli na punong-puno ng pagkukunwari. Amara is a Santillan by blood, but she has her mother's weak heart. Aalagaan natin siya, Clarissa, pero hindi sa piling ng babaeng iyon. My mother already has a plan. Malamig na tugon ni Rafael na sinundan ng tunog ng paglapag ng baso sa ibabaw ng lamesang kahoy, isang hudyat ng pinal na desisyon. Hindi na nagawa pang tapusin ni Feli ang kanyang ginagawa. Sa kanyang isip, ang mukha ng kanyang anak na si Amira, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan habang binabagtas ang pasilyo patungo sa kusina. Doon, natagpuan niya si Doña Salvacion na nakatayo ng tuwid. Hawak ang kanyang rosaryo habang nagbibigay ng utos sa punong katulong sa isang mahinang boses na puno ng awtoridad. Dalhin niyo ang batang iyon sa bodega sa likod. Ayaw kong makita ng mga bisita ang isang batang sakitin na tila ba hindi pinapakain sa bahay na ito. Itago niyo siya roon hanggang sa matapos ang pagtitipon. Ang mabuting apo ay dapat marunong sumunod sa katahimikan. Ang utos ng matandang babae ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Tila mga batong nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ang mundo ni Feli ay tila huminto sa pag-inog. Ang pangalan ng kanyang ama, si Kin Alcantara, ay biglang sumagi sa kanyang alaala. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang dangal ay hindi nabibili ng ginto. Sa isang sandali, nang hindi maipaliwanag na lakas, tumakbo si Feli patungo sa likod ng mansyon. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat butil nito ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat habang tinatahak ang masukal na daan patungo sa lumang bodega. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mahinang paghinga, isang tunog na puno ng paghihirap at kakulangan ng hangin. Mabilis niyang itinulak ang mabigat na pinto ng bodega
na naglalabas ng tunog ng nagkiskisang kalawangin na bakal sa katahimikan ng gabi. Doon, sa ibabaw ng mga lumang kahon at maalikabok na kagamitan, nakita niya si Amara. Ang mukha ng bata ay maputla. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga sa gitna ng atake ng hika. "Mama!" Ang halos pabulong na tawag ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Yumakap si Feli sa kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos, humahalo sa pawis at alikabok ng bodega. Sa kanyang pagmamadali na buhati ng bata, nasagi niya ang isang tumpok ng mga lumang gamit ng kanyang ama na matagal nang itinago sa sulok na yon. Isang selyadong kahon ang bumagsak at mula rito ay lumabas ang isang sementadong kwaderno na may kupas na pabalat. Ang resipe ng kanyang ama, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan bago siya naging bilanggo ng pamilya Santillan. Habang hinihimas ang likod ng anak para pakalmahin ang paghinga nito, dahan-dahang bumukas ang unang pahina ng kwaderno dahil sa dampi ng hangin. Doon, nakita ni Feli ang sulat kamay ng kanyang ama, hindi mga resipe ng pagkain, kundi isang liham na may petsang ilang araw bago ito pumanaw. Ang mga salita ay tila sumisigaw mula sa pahina. "Filomena, huwag kang magpasilaw sa kanilang kabutihan. Ang kumpanyang hawak nila ay nakatayo sa aking mga dugo at pawis. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong kinabukasan." Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Feli. Ang 7 taon ng kanyang pananahimik, ang bawat sampal ng biyenan na kanyang tinanggap ng walang kibo, at ang bawat panglalait ni Rafael na kanyang nilunok para sa kapakanan ni Amara. Lahat ng yon ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Hindi siya inampon ng pamilyang ito dahil sa awa. Kinulong siya rito upang itago ang isang malagim na krimen. Niyakap niya ng mas mahigpit si Amara habang ang kanyang paningin ay nakapako sa dilim ng bodega. Ang lambot ng katawan ng kanyang anak at ang bigat ng katotohanang hawak niya sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang pusong tuluyan ng nagkapira-piraso. Sa labas, ang musika ng anibersaryo ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang tawanan ng mga mayayaman ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Ngunit sa loob ng bodegang yon, sa pagitan ng hininga ng kanyang may sakit na anak at ng boses ng kanyang patay na ama, isang bagong Filomena ang nagsisimulang mabuo mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. Gaano pa karaming kasinungalingan ang nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng mansyong ito, at hanggang kailan siya mananatiling anino sa gitna ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan ay tila mga maliliit na batong tumatama sa balat ni Filomena. Ngunit wala itong ihahambing sa lamig na nagmumula sa mga matang nakatingin sa kanya mula sa pintuan ng mansyon. Hawak niya si Amara. Ang bata ay nakasandal ang ulo sa kanyang balikat. Ang bawat paghinga nito ay isang mahirap na pakikipagsapalaran na naglalabas ng tunog ng nagkiskisang tuyong dahon. Ang init ng lagnat ng bata ay nanunuot sa manipis na tela ng uniforme ni Feli. Tila ito ang tanging buhay na bagay sa gitna ng isang mundong unti-unti nang nagiging yelo. Sa harap niya, nakatayo si Rafael, hawak ang isang payong na tila isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa karangyaan at kaligtasan. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, ang makikita lamang ay ang matinding pandidiris at pagmamadali. "Just sign this, Feli. Huwag mo nang pahabain pa ang eksenang ito. You don't belong here anymore, and you know it. Isama mo na ang batang iyan dahil simula ngayong gabi, wala na kayong puwang sa pamilyang ito." Ang boses ni Rafael ay walang emosyon. Tila isang makinang nagbabasa ng isang hatol na kamatayan.
Inihagis niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng lumang damit ni Feli at ang mga papeles ng paghihiwalay na agad na nabasa ng ulan sa semento. Hindi makapaniwala si Feli habang tinitingnan ang lalaking minsan niyang itinuring na tagapagligtas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng pighati na tila bumibitak sa kanyang kaluluwa. Sa bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok, tila tinatangay nito ang lahat ng sakripisyo at pagtitiis na ginawa niya sa loob ng 7 taon. Mula sa itaas na palapag, sa malawak na balkonwahe, nakita niya ang anino ni Clariza na nakasandal sa rehas, may hawak na baso ng alak at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Pinapanood ang kanyang pagbagsak na tila ba ito ang pinakamagandang palabas sa buong gabi. Bago pa man makapagsalita si Feli, lumitaw si Doña Salvacion sa likuran ni Rafael. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nagtatapon ng basura. Huwag mo nang asahan ang insurance ng batang yan, Filomena. Pinutol ko na ang lahat ng suportang medikal para kay Amara. Hindi namin sasayangin ang pera ng mga santilyan sa isang batang wala namang idinudulot kundi kahihiyan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi kailanman mababayaran, kaya umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas ng gate na ito. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ni Feli. Dahan-dahang lumuhod si Feli sa basang semento upang pulutin ang mga papeles. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ang kanyang tuhod ay hapdi na mula sa pagkakasubsob, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at bugso ng hangin, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na halaga. Sa sandaling iyon, ang takot na dating bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang uri ng lamig na mas matalim pa sa ulan. Isang desisyon na isinilang mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Itinindig ni Feli ang kanyang katawan. Mas hinigpitan ng yakap kay Amara na tila ba ang kanyang sariling buhay ang tanging depensa ng bata laban sa malupit na mundo. Hindi na siya nagmakaawa. Hindi na siya umiyak ng malakas. Tiningnan niya si Rafael at si Doña Salvacion ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng pangako ng paniningil sa hinaharap. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang kalsada ay tila isang martsa patungo sa isang hindi tiyak na bukas, habang ang gate ng mga santilyan ay dahan-dahang nagsasara, naglalabas ng tunog ng mabigat na bakal na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang muling pagsilang. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mahinang tibok ng puso ni Amara sa kanyang dibdib at ang bigat ng lihim na kwaderno ng kanyang ama na nakatago sa ilalim ng kanyang basang uniforme. Hanggang kailan kakayanin ng isang inang sugatan ang hampas ng tadhana? At saan siya dadalhin ng kanyang mga paa sa gitna ng isang gabing tila walang katapusan ang dilim? Ang malamig at maputlang liwanag ng mga ilaw sa pasilyo ng ospital ay tila nagpapabigat sa mga talukap ng mata ni Filomena. Nakaupo siya sa isang matigas na sementadong silya. Ang kanyang basang uniforme ay dahan-dahan nang natutuyo, ngunit nag-iiwan ng malagkit at malamig na pakiramdam sa kanyang balat. Sa loob ng silid, tanaw niya sa maliit na bintanang bubog si Amara. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw na ng may kaayusan sa tulong ng makinang nagbibigay ng hangin. Wala na ang nakapanlulumong tunog ng pagkapos ng hininga. Napalitan na ito ng banayad at regular na pag-angat at pagbaba ng kumot. Lumapit ang isang nurse na may dalang clipboard. Ang kanyang mga yabag ay lumilikha ng mahinang gasgas sa makinis na sahig ng ospital. "Mrs., maayos na po ang lagay ng bata. Milagro ngang maituturing na dinala niyo siya rito sa tamang oras." Ang wika ng nurse sa isang malumanay na tono. Napahawak si Feli
sa kanyang dibdib. Tila ba doon lamang siya nakahinga ng maluwag simula noong gabing iyon. Ngunit agad siyang binalot ng kaba nang maalala ang katotohanang wala na siyang pera, ni isang sentimo, matapos siyang itapon ng mga santilyan sa kalsada. Nurse, tungkol po sa bayad. I'm sorry, wala po akong dalang pera ngayon. Ang halos pabulong na sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya at takot. Ngunit ngumiti lamang ang nurse at hinawakan ang kanyang balikat. Huwag na po kayong mag-alala, Ija. May isang ginoong tumawag kanina at binayaran na ang lahat ng inyong initial bills. Ayaw niyang magpakilala, pero ang sabi niya ay para raw ito sa apo ni Kin Alcantara. Ang marinig ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Feli. Sino ang taong ito? Bakit niya kilala ang kanyang ama? Sa labas ng ospital, habang hinihintay ang paglabas ni Amara pagkalipas ng ilang oras, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Suot nito ang isang kupas na duster at may bitbit na basket ng mga sangkap sa pagluluto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng mahabang karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabutihan. Ija, kanina pa kita pinagmamasdan. Ako si Lola Rosa. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Nakita kita sa ulan kagabi at hindi ako pinatahimik ng aking kalooban hanggat hindi kita natutulungan. Ang wika ng matanda. Ang boses nito ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa naninigigas na puso ni Feli. Dinala sila ni Lola Rosa sa isang maliit na pamayanan sa gilid ng Quezon City. Malayo ito sa marangyang mansyon ng mga Santillan. Ang mga bahay dito ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang amoy ng usok ng uling at basang lupa ay nanunuot sa hangin. Ngunit sa bawat sulok, may maririnig na tawanan ng mga batang naglalaro at bati ng mga kapitbahay. Dito muna kayo sa muntik kong dampa. Maliit lang ito, pero malinis. Dito ay ligtas kayo, yang sabi ni Lola Rosa habang binubuksan ang pinto ng kanyang tahanan. Nang gabing iyon, matapos mapakain ng mainit na sopas si Amara at mapatulog ito sa isang malinis na higatang banig, naupo si Feli sa tabi ng maliit na lamparang degaas. Ang apoy nito ay sumasayaw, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa dingding na yari sa sawali. Inilabas niya ang sementadong kwaderno ng kanyang ama. Sa ilalim ng mahinang liwanag, dahan-dahan niyang naramdaman ang bawat pahina. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagbabalik sa kanya sa mga araw na masaya pa silang nagluluto ng kakanin sa kanilang lumang kusina. Habang maingat niyang binabasa ang mga resipe, napansin niya ang mga maliliit na marka sa gilid ng mga pahina, mga titik na tila isinulat gamit ang tuyong kalamansi juice na lumilitaw lamang kapag nadadarang sa init ng apoy. Inilapit niya ang pahina sa lampara. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang mabasa ang mga salitang dahan-dahang nagkakaroon ng kulay sa puting papel. Ang Santillan ay hindi mga kaibigan. Ang aking kamatayan ay hindi aksidente. Ang kamay ni Feli ay nanginginig hanggang sa madulas ang kwaderno mula sa kanyang kandungan. Ang katahimikan ng gabi sa Somngeo ay tila nabahira ng bigat ng katotohanang unti-unti niyang nauunawaan. Hindi lamang pala siya basta iniwan. Tila matagal na siyang naging bahagi ng isang masalimuot na lihim at pagtataksil. Napatingin siya kay Amara na mahimbing na natutulog habang ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit, na para bang doon nito hinahanap ang seguridad at pagmamahal. Isang bagong uri ng lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa tungkuling protektahan ang huling alaala ng kanyang ama at ang kinabukasan ng kanyang anak. Sino ang mahiwagang taong nagbayad ng kanilang gastusin sa ospital at hanggang saan aabot ang mga lihim na nakatago sa pagitan ng mga resipe ng kanyang ama bago siya muling mahanap ng mga taong nagnanais na manatili siyang nakatikom ang bibig.
Ang katahimikan ng gabi sa munting tahanan ni Lola Rosa ay nababalot ng amoy ng gasera at ang mahinang pagaspas ng hangin na sumasaliw sa marahang paghinga ni Amara. Nakaupo si Filomena sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga pahina ng kwaderno na unti-unting naglalabas ng mga lihim sa ilalim ng init ng apoy. Ang bawat titik na lumilitaw mula sa pagkakakubli ng katas ng kalamansi ay tila mga buhay na saksi na bumabangon mula sa hukay upang isumbong ang isang karumal-dumal na katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang binabasa ang nanginginig ding sulat kamay ng kanyang ama na si Ken Alcantara. Sa mga huling sandali ng buhay nito, nakuha pa nitong iwan ang isang babala na binalot sa anyo ng mga resipe ng kakanin. Filomena, anak, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Pinainom nila ako ng gamot na nagpapabilis sa tibok ng aking puso hanggang sa hindi ko na kinaya. Pinilit nila akong pumirma sa mga dokumentong hindi ko lubos na nauunawaan habang ang aking paningin ay malabo na. Ang bawat salita ay tila isang mariing piga sa puso ni Feli, nagdudulot ng isang uri ng hapdi na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Biglang nagbalik sa kanyang gunita ang hitsura ng kanyang ama sa ospital 7 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang maputlang mukha nito at ang mga matang tila may gustong sabihin ngunit hindi magawa dahil sa mga makinang nakakabit sa katawan. Sa tabi ng kama noon, naroon si Doña Salvacion, nakasuot ng itim na belo at may hawak na panyo. Nagpapahid ng mga luhang ngayon ay alam na ni Feli na gawa lamang sa lason at pagkukunwari. Kami na ang bahala sa lahat, Filomena. Ituturing ka naming tunay na anak bilang pagtanaw ng utang na loob sa iyong ama. Ang sabi noon ng matanda sa isang malumanay na boses na tila awit ng isang anghel. Ngunit ngayon ay narinig ni Feli bilang halakhak ng isang demonyo. Naramdaman ni Feli ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang 7 taon ng kanyang pagpapakumbaba, ang pagtanggap sa bawat lait at pag-alipusta ni Rafael at ng kanyang ina ay hindi pala pagbabayad ng utang na loob. Ito ay isang mahabang panahon ng pagpapahirap sa biktima ng kanilang sariling krimen. Ang pamilyang Santillan ay hindi mga tagapagligtas. Sila ay mga magnanakaw na pumatay sa kanyang ama at kumuha sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay pinilit siyang maging alipin sa sarili niyang tahanan gamit ang tanikala ng kahihiyan. Mula sa madilim na sulok ng dampa, tahimik na nagmamasid si Lola Rosa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Filomena, ang lungkot na dahan-dahang napapalitan ng isang matigas na galit. Ang mga matang dati ay puno ng luha, na ngayon ay tila nagbabaga na sa ilalim ng liwanag ng lampara. Hindi lumapit ang matanda. Hinayaan niyang damhin ng ina ang bigat ng katotohanan dahil alam ni Lola Rosa na sa bawat paghikbi ni Filomena ay may isinisilang na bagong lakas. Ang bawat luhang pumatak sa kwaderno ay tila nagpapatibay sa determinasyon ni Feli na hinding-hindi na muling yuyuko sa mga taong pumatay sa kanyang dangal. Papa, patawarin niyo po ako. Ang halos pabulong na panalangin ni Feli, ang kanyang boses ay paos at puno ng pighati. Inihilig niya ang kanyang noo sa lumang kwaderno. Tila ba doon niya makukuha ang huling init ng yakap ng kanyang ama. Masyado akong naging bulag. Masyado akong naging mahina. Pero sumusumpa ako sa harap ng iyong mga salita. Kukunin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Hindi ko hahayaang lumaki si Amara sa anino ng kanilang kasamaan. Ang dati ay mahinhin at laging nakatundong na si Filomena ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon na ngayon sa isang layunin, ang paniningil. Isang matinding katahimikan ang namayani sa loob ng barong-barong. Isang katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo na parating. Sa gitna ng kanyang matinding pagnanasa sa katarungan, napansin ni Feli ang isang serye ng mga numero sa huling pahina ng kwaderno.
mga numerong hindi bahagi ng anumang resipe at tila isang lihim na code na naghihintay na mabuksan. Ano ang itinatago ng mga numerong ito at ito ba ang magiging susi upang tuluyang mapabagsak ang imperyong itinayo ng mga Santillan sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ama? Nagliliyab ang sikat ng araw sa gitna ng abalang kalsada ng business district, kung saan ang matatayog na gusali ay tila mga higanting nakatitig sa maliliit na tao sa ibaba. Sa ilalim ng matinding sikat na ito, itinutulak ni Filomena ang isang munting kariton na puno ng mga bilao ng bibingka at putubumbong. Ang kanyang balat ay basa na ng pawis na naglalawa sa kanyang noo at ang kanyang mga braso ay nangangatal sa bigat ng kariton na tila pasan ang buong bigat ng kanyang kinabukasan. Suot niya ang isang malapad na nating sombrero upang ikubli ang kanyang mukha, hindi dahil sa hiya sa kanyang ginagawa, kundi upang hindi siya agad makilala ng mundong minsan nang tumapak sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ni Feli sa mainit na aspalto ay isang panalangin para sa kalusugan ni Amara. Sa tuwing may tumitigil na empleyado upang bumili, pilit niyang pinatatamis ang kanyang danganang ngiti sa kabila ng hapdi ng kanyang mga binti. Ang amoy ng sunog na dahon ng saging at ang tamis ng asukal na pula ay nagsisilbing kanyang tanging sandata sa gitna ng lungsod na puno ng usok at kawalang bahala. Sa kanyang isip, hindi lamang ito simpleng pagtitinda. Bawat barya na nahuhulog sa kanyang munting lalagyan ay isang hakbang palayo sa gapos ng pamilya Santillan. Habang maingat niyang inaayos ang mga balot ng kakanin, isang mamahaling sasakyang kulay pilak ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Bumukas ang pinto at lumabas mula rito ang isang babaeng tila galing sa isang fashion magazine. Si Clarissa. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa mata at ang bawat kilos ay puno ng kayabangan. Nang mapansin ni Clarissa ang babaeng nakatungo sa harap ng kariton, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oh my God, Feli! Is that really you?" Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalas na sipol na pumupunit sa katahimikan ng kalsada. Lumapit siya. Ang kanyang matitulis na takong ay lumilikha ng tunog ng marahas na pagtatama ng semento at matigas na plastik. "I heard you were kicked out, pero hindi ko akalaing dito ka pala pupulutin sa gutter. Selling kakanin on the street? How cheap, Feli. Bagay na bagay sa'yo ang amoy ng usok at pawis." Hindi tumingala si Feli. Nanatili siyang nakatungo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kariton hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Pinili niyang manahimik dahil alam niyang ang anumang salitang bibitawan niya ngayon ay magiging bala lamang para sa lalong pang-aalipusta ng babaeng nasa harap niya. Kumuha si Clarissa ng isang 500 piso sa kanyang mamahaling pitaka. Sa halip na iabot ito ng maayos, binitiwan niya ang pera sa hangin, hinayaang tangayin ito ng hangin hanggang sa lumapag sa putikan malapit sa gulong ng kariton ni Feli. "Keep the change, Feli. I'm sure kailangan mo yan para pambili ng gamot ng anak mong sakitin. Consider it a tip for being such a loyal maid before." Ni ang huling hirit ni Clarissa bago ito tumalikod at bumalik sa sasakyan nang may kasamang malakas na tawa na puno ng pangungutya. Dahan-dahang lumuhod si Feli sa putikan. Sa ilalim ng mapanuring mata ng mga taong dumadaan, pinulot niya ang basang pera. Ang bawat sentimong nadidikit sa kanyang daliri ay tila isang paalala ng kanyang sumpa. Hindi siya umiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang uri ng talas na tila kayang humiwa ng bakal. Nilinis niya ang pera sa laylayan ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo, hindi ng takot, kundi ng isang matiyagang paghihintay. Mula sa malayo, sa tapat ng isang lumang gusali,
Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, ang matagal nang nakamasid sa bawat galaw ni Feli. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang muka ay seryoso, tila isang aninong hindi natitinag ng gulo ng lungsod. Nang makaalis ang sasakyan ni Clarissa, dahan-dahang lumapit ang lalaki sa pwesto ni Feli. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at may kasamang awtoridad na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Tumigil ang lalaki sa harap ng kariton. Hindi siya bumili ng kakanin. Sa halip, inilabas niya ang isang puting sobre na may gintong tatak sa sulok, ang logo ng Kin Group, ang kumpanyang dating pagmamay-ari ng ama ni Feli. Inilapag niya ito sa ibabaw ng bilao ng bibingka. Huwag mong hahayaang madumihan ng putik ang iyong dangal, Filomena. Ang mga tunay na hiyas ay hindi nasisira ng dumi ng kalsada. Ang wika ng lalaki sa isang malalim at baritonong boses na tila nagmula sa nakaraan. Sino ang mahiwagang lalaking ito na tila may alam sa kanyang tunay na pagkatao? At ano ang nakapaloob sa sobrang may tatak ng kumpanya ng kanyang yumaong ama na maaring magpabago sa takbo ng kanyang paghihiganti? Nanatiling nakatitig si Filomena sa sobrang nasa ibabaw ng kanyang bilao. Ang kanyang mga daliri ay tila ayaw gumalaw dahil sa takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang malupit na panaginip. Ang lalaking nasa kanyang harap ay hindi kumikilos. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng magulong kalsada. Nang dahan-dahang iangat ni Feli ang kanyang tingin, nakita niya sa mga mata ng Ginoo ang isang uri ng lungkot at katapatan na matagal na niyang hindi nakikita mula sa sinumang tao. Filomena, ako si Attorney Florante Reyes. Matagal na kitang hinahanap, Ija. Ang wika ng lalaki, ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapalamig sa nagbabagang emosyon sa dibdib ni Feli. Ako ang huling abogado ng iyong ama. At ako rin ang nag-ayos ng inyong mga gastusin sa ospital noong gabing iyon. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita ng formal. Kailangan ko munang masiguro na ligtas ka mula sa mga mapanuring mata ng mga santilyan. Sa munting dampa ni Lola Rosa ng gabing iyon, nagtipon sila sa paligid ng isang maliit na mesa. Ang amoy ng tsaa na gawa sa sariwang luya ay humahalo sa amoy ng lumang papel habang inilalatag ni Attorney Florante ang nilalaman ng sobre. Doon, sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lampara, nakita ni Feli ang isang dokumentong selyado at may pirasong hindi mapagkakaila, ang tunay at huling testamento ni Kin Alcantara. Alam ng iyong ama na nanganganib ang kanyang buhay. Simula ni Florante, ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa mesa. Bago siya mawala, ipinagkatiwala niya sa akin ang orihinal na diwa ng kanyang kayamanan. Ang Santillan Holdings ay itinayo gamit ang ninakaw na pundasyon ng Kin Group. Hindi nila alam na bago sila nagtagumpay sa kanilang panlilinlang, may isang lihim na pondo ang iyong ama na tanging ikaw lamang ang makakakuha gamit ang mga numerong nasa iyong kwaderno. Naramdaman ni Feli ang isang uri ng init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang pakiramdam na tila ba ang kanyang ama ay nasa tabi lang niya at muling humahawak sa kanyang kamay. Ang mga numerong nakita niya sa huling pahina ng recipe ay hindi lamang basta mga numero. Iyon ang susi sa isang nakatagong account sa ibang bansa na naglalaman ng sapat na yaman upang mabili muli ang dangal na tinapaktapakan ng kanyang mga kaaway. Attorney Florante, ayaw ko silang ipakulong agad. Ang wika ni Feli, ang kanyang boses ay naging malamig at matatag, tila isang talim na dumaan sa apoy. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na idinulot nila sa akin at kay Amara. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat tulad ng ginawa nila sa akin. I want to hit them where it hurts. The pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang pera at ang kanilang pekeng dignidad. Bahagyang ngumiti ang matandang abogado,
Isang ngiti ng pagkilala sa tapang ng babaeng nasa kanyang harap. Kung ganoon, handa ka na bang simulan ang laban na ito, Filomena? Hindi ito magiging madali, pero kasama mo ako sa bawat hakbang. Kumuha si Feli ng isang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Pinirmahan niya ang mga dokumentong inihanda ni Florante. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila isang pangako ng paniningil. Sa sandaling iyon, ang Filomena, na mahiyaing naglalako ng kakanin, ay dahan-dahang namamatay, at ang isang babaeng may matalas na isipan at pusong bakal ay nagsisimulang isilang sa dilim ng barong-barong. Bago matapos ang gabi, isang huling dokumento ang inabot ni Florante kay Feli. Ito ay isang ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Santillan Holdings. May malaking butas sa kanilang pananalapi, Feli. May isang tao sa loob na dahan-dahang nagnanakaw sa kanila. This is our chance para pumasok nang hindi nila nalalaman. Sino ang lihim na kaaway sa loob ng pamamahay ng mga Santillan na maaring maging kasangkapan ni Feli? At sapat na ba ang nakatagong yaman ng kanyang ama upang tuluyang mabuwag ang imperyong itinayo sa kasinungalingan bago pa man nila matuklasan ang kanyang muling pagbangon? Sa loob ng mansyong Santillan, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Punong-puno ng tensyon na tila isang nagbabadyang pagsabog. Ang dating marangyang tahanan na puno ng mga mamahaling palamuti ay nagmumukhang malamig na kuta ng mga lihim at paninibugho. Sa loob ng library, ang tunog ng mabigat na folder na inihampas sa ibabaw ng lamesang nara ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang hudyat ng naglalatang nagalit ni Doña Salvacion. Rafael, nasaan na ang talino mo? Paano mo hinayaang mawala ang kontrata sa mga banyagang investors na yon? You are a Santillan, but you are acting like a clueless amateur. Ang boses ng matanda ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa pagkatao ng kanyang anak. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay, na may suot na mamahaling perlas, ay nanginginig sa matinding puot. Nakalundo ang balikat ni Rafael, hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay nabahira na ng pagod at takot. Mom, hindi ko alam kung bakit bigla silang nag-back out. Sabi ng assistant ko, may isang anonymous group daw na kumausap sa kanila at nag-alok ng mas magandang deal. I'm trying my best to fix this, okay? Mula sa pintuan, pumasok si Clarissa na may bitbit na baso ng tubig. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang pusa na nagmamamanman ng biktima. Lumapit siya kay Rafael at marahang hinaplos ang braso nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Rafael, sweetheart, maybe we should use the contingency fund. Alam ko na itinago yon ni Doña Salvacion para sa mga ganitong emergency. If we don't cover the losses now, baka bumagsak ang stock price natin sa Monday. Yang mungkahi ni Clarissa sa isang malambing na tono na tila lason na binabalot ng asukal. Tumingin ng matalim si Doña Salvacion sa kanyang manugang na hindi opisyal. Ang pondo na yon ay hindi basta-basta ginagalaw, Clarissa. It is the blood of this company. Pero kung yan na lamang ang tanging paraan para hindi tayo mapahiya sa mga stockholders, baka kailangan na nating gawin. Hindi alam ng matanda na sa likod ng mga mapanuring mata ni Clarissa ay may isang planong mas madilim pa sa gabi. Ang dahan-dahang paglimas sa kaban ng mga Santillan bago pa man tuluyang lumubog ang barko. Nang maiwang mag-isa si Rafael sa library, ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na pasanin. Naupo siya sa kanyang swivel chair at pikit matang sumandal. Sa gitna ng pagod, bigla niyang naalala ang amoy ng sariwang kape na may tamang timpla ng gatas at asukal, ang kapeng laging inihahanda ni Feli sa kanya tuwing ganitong oras. Naalala niya kung paano marahang minamasahe ni Feli ang kanyang balikat nang walang kibo, sapat na ang init ng palad nito upang pawiin ang kanyang stress. Feli! Ang halos pabulong na tawag ni Rafael sa hangin,
Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang lamig ng aircon at ang anino ng sarili niyang pag-iisa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pangungulila ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kawalan ng isang aliping handang sumalo sa lahat ng kanyang kamalian nang walang reklamo. Nabalik lamang siya sa realidad nang pumasok si Clarissa at itanong kung bakit siya nakatulala. Ang kanyang tinig ay tila isang matalas na tinik na sumundot sa kanyang puso. Samantala, sa maliit na tahanan ni Lola Rosa, ang kapaligiran ay nababalot ng init ng pagmamahal. Nakaupo si Feli sa tabi ni Amara. Pinapanood ang bata na masayang kumakain ng puto bumbong. Ang bawat kagat ni Amara ay sinasamahan ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang mga pisngi ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay, malayo sa maputlang hitsura nito sa bodega noong nakaraang linggo. "Mama, ang sarap po ng luto niyo," sabi ni Lola Rosa. "Ang mga kamay niyo raw ay may magic." Ang masayang wika ni Amara. Ang boses nito ay tila isang malambing na musika na nagpapagaan sa mabigat na kalooban ni Feli. Hinaplos ni Feli ang buhok ng anak. Ang kanyang puso ay umaapaw sa ligaya na tila ba ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagkaroon ng kabuluhan dahil sa munting ngiting iyon. Tumunog ang telepono ni Feli. Isang tawag mula kay Attorney Florante. "Filomena, tinanggihan ko na ang loan application ng Santillan Holdings sa ilalim ng ating dummy company. Sa loob ng 2 araw, magsisimula na silang maghabol ng pondo. We have them where we want them." Ang ulat ng abogado sa isang seryosong tono. Huminga ng malalim si Feli. Ang kanyang mga mata ay tumalim habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang buwan ay nagsisimula nang magkubli sa likod ng mga ulap. "Salamat, attorney. Hayaan nating maramdaman nila ang gutom na naranasan ko. Hayaan nating maramdaman nila ang takot na mawalan ng matitirhan." Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang tensyon ang nabuo sa mansyong Santillan na hindi inaasahan ni Feli. Sa gitna ng gabi, aksidenteng nakita ni Doña Salvacion si Clarissa na may hawak na mga dokumento ng bangko at isang malaking bag ng pera sa loob ng kwarto. Ang matandang babae, sa kabila ng kanyang edad, ay mabilis na lumapit at hinablot ang mga papel. "Anong ibig sabihin nito, Clarissa? Magnanakaw ka. Niloloob mo ang sarili naming kumpanya." Ang sigaw ni Doña Salvacion, ang malakas at mabilis na pagtama ng palad ng matanda sa pisngi ni Clarissa, ay umalingaw sa buong pasilyo. Isang tunog na naghudyat ng tuluyang pagkawasak ng kanilang alyansa. Napasalampak si Clarissa sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ano ang gagawin ni Clarissa matapos ang hayagang pagkapahiya? At paano gagamitin ni Filomena ang lamat na ito upang tuluyang pabagsakin ang pamilyang nagnakaw sa kanyang buhay? Sa loob ng isang maliit, ngunit malinis na silid na umaalingaw ang bango ng sariwang gata at banayad na tamis ng asukal, muling isinisilang ang pangarap ni Filomena. Wala na ang mausok at masikip na bangketa. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may katiyakan sa ibabaw ng mga makinis na lamesang bakal. Ang bawat bilao ng bibingka na lumalabas mula sa kanyang bagong suong ay tila isang obra maestra, nakabalot sa malinis na dahon ng saging na pinakintab ng sikhay at pag-asa. Nakatayo sa isang sulok si Lola Rosa. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan si Feli na nagbibigay ng maingat na direksyon sa 2 katulong na kinuha niya sa pamayanan. "Ija, ang iyong ama ay tiyak na nakangiti mula sa langit." Ang malumanay na wika ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang pagbabasbas na nagpapatatag sa kalooban ni Feli. Ngumiti si Feli, isang nangiting hindi napilit, kundi puno ng liwanag na nagmumula sa kanyang muling natuklasang halaga. Pumasok si Attorney Florante, bitbit ang isang katad na bag na puno ng mga dokumentong magpapabago
sa kasaysayan ng mga Santillan. Inilapag niya ang isang ulat sa harap ni Feli. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng tagumpay. Filomena, ang 15% ng Santillan Holdings ay nasa ilalim na ng iyong pangalan sa pamamagitan ng ating mga dummy accounts. Unti-unti na nating kinakagat ang pundasyon ng kanilang kumpanya nang hindi nila namamalayan. Ang ulat ng abogado, ang boses nito ay may bigat ng awtoridad at katiyakan. Huminga ng malalim si Feli, dinarama ang bawat salita ni Florante. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo, isang matatag na pintig na hindi na dinidiktahan ng takot. Tumayo siya at humarap sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay sosak at laging nakatali dahil sa pagod ay nakalaylay na ngayon sa kanyang balikat, tila isang madilim na anino ng 7 taon niyang pagdurusa sa mansyon. Kinuha ni Feli ang isang matalas na gunting. Ang malamig na talim nito ay dumampi sa kanyang leeg, isang sensasyong nagpadaloy ng kaba, ngunit may kasamang matinding pagnanais para sa kalayaan. Sa isang mabilis at tiyak na pagkilos, ang matatalim na talim ay gumapang sa kanyang buhok. Ang bawat hiblang nahuhulog sa sahig ay tila mga tanikalang unti-unting nalalagas mula sa kanyang kaluluwa. Pinuputol niya ang bawat alaala ng pang-aapi, ang bawat sampal na kanyang tinanggap, at ang bawat luhang pumatak sa sahig ng pamilya Santillan. Nang matapos ang kanyang ginagawa, isang bagong mukha ang bumungad sa kanya sa salamin. Ang kanyang maikling buhok na hanggang balikat ay nagbigay diin sa talas ng kanyang panga at sa ningning ng kanyang mga mata na tila mga bituin sa gitna ng gabi. Isinuot niya ang isang puting blusa na yari sa pinong seda, minimalist ngunit bumubura sa imahe ng dating katulong na laging nakatungo. Siya na ngayon ay isang babaeng handang humarap sa anumang giyera, dala ang dignidad na ninakaw sa kanya. Samantala, sa isang eksklusibong restaurant, nakaluhod si Rafael sa harap ng isang lamesang walang tao, kundi ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkalugi. Ang pinakamalaking partner ng Santillan Holdings ay biglang pumutol ng ugnayan sa kanila nang walang malinaw na dahilan na nag-iwan ng isang malaking butas sa kanilang kabangyaman. Ang pawis ay dumadaloy sa noo ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang pagdating ng sinasabing bagong investor na maaring sumalba sa kanila. Please, kailangan namin ang pondong ito. Ang halos pabulong na pagsusumamo ni Rafael sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at hapis. Naramdaman niya ang pag-ikot ng siradura sa pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkakataon. Tumingala siya ng may halong pag-asa. Inaasahang makikita ang isang taong maaring magbigay sa kanya ng tulong. Ngunit ang tanging pumasok ay isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang legal representative. Bit-bit ang isang itim na folder. Ang lalaki ay tumingin sa kanya nang walang anumang emosyon. Inilapag ang folder sa mesa at nagsalita sa isang malamig na tono. Ang aking kliyente ay nagbago na ng isip, Mr. Santillan. Ang inyong kumpanya ay itinuturing na ngayong high-risk investment. Ang pinto ay muling sumara, nagiiwan kay Rafael sa gitna ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay tumalikod na sa kanya. Hindi niya alam na ang taong nagmamanipula ng lahat ng ito ay ang babaeng dati niyang itinuring na basahan. At sa bawat sandaling lumilipas, ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahan nang lumalamon sa kanyang kasalukuyan. Sino ang nag-utos sa pinakamalaking partner ng mga Santillan na kansilahin ang kontrata at hanggang kailan makakaya ni Rafael na panatilihin ang kanyang katinuan habang ang lahat ng kanyang pinanghahawakan ay unti-unti nang naglalaho sa dilim? Hawak ni Rafael ang isang pluma na ang tinta ay tila dugong itim na dahan-dahang gumagapang sa puting papel. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Isang senyales ng matinding takot na pilit niyang ikinukubli sa harap ng mga abogadong hindi niya kilala.
Ang bawat titik ng kanyang lagda sa ilalim ng kontrata ng pautang ay tila isang tanikalang humihigpit sa kanyang sariling leeg. Ipinangako niya ang lahat ng natitirang kofan ng pamilya Santillan bilang jaminan sa isang halagang sapat lamang upang itawid ang kumpanya sa loob ng ilang buwan. Sa kanyang isip, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang bangin ng pagkalugi ay nasa likuran na niya at ang tanging tulay na nakikita niya ay ang mapanganib na kasunduang ito. Sigurado ba kayo na mabilis ang pagpasok ng pondo? I need this as soon as possible or everything will crumble. Ang tanong ni Rafael sa isang paos na tinig, ang kanyang mga mata ay puno ng desperation na tila isang taong nalulunod na humahawak sa isang matalas na patalim. Ang legal representative na nasa harap niya ay tumango lamang ng bahagya, isang kilos na walang kaunting habag, bago kinuha ang mga dokumento at lumabas ng silid ng walang imik. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa mansyong Santillan, nakatayo si Doña Salvacion sa harap ng kanyang malawak na salamin. Ang kanyang mga daliri, na dati ay laging pinalalamutian ng mga nagniningning na diamante, ay hubad na ngayon at nanginginig. Isa-isa niyang hinuhubad ang kanyang mga mamahaling hiyas, ang mga perlas na pamana pa ng kanyang mga ninuno at ang mga gintong tila naging simbolo ng kanyang kapangyarihan. Inilalagay niya ang mga ito sa loob ng isang velvet na kahon upang dalhin sa isang lihim na sanglaan. Ang bawat hiyas na kanyang binibitawan ay tila isang piraso ng kanyang dangal na unti-unting nadudurog. Kahit anong mangyari, hindi dapat malaman ng lipunan na tayo ay naghihirap na. Ang hiya ng mga Santillan ay hindi dapat mabahiran. Ang bulong niya sa kanyang sariling anino, ang kanyang boses ay puno ng pait at sipayo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo si Filomena sa kanyang bagong opisina. Hawak ang isang kopya ng kontratang kapipirma lamang ni Rafael. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang misteryosong ningning sa kanyang mukha. Binabasa niya ang bawat kondisyon ng pautang, ang bawat bitag na inihanda nila ni Attorney Florante upang masigurong walang takas ang pamilyang nagnakaw sa kanyang buhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain, ang mga araw na pinagdadamutan siya ng kahit isang sentimo para sa gatas ni Amara. Ngayon, ang taong nagkait sa kanya ng lahat ay kusa ng isinusuko ang sariling kalayaan sa kanyang mga kamay. Ang bilis ng karma, Rafael, hindi mo man lang napansin na ang panulat na ginamit mo ay ang mismong susi na magbubukas ng pinto ng iyong bilangguan. Ang mahinang wika ni Feli sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay may lalim ng isang taong tapos na sa pag-iyak at handa na sa paghatol. Ngunit sa gitna ng pagguho ng mga Santillan, may isang taong nagtatangkang tumakas mula sa lumulubog na barko. Sa loob ng kanyang kwarto, nagmamadali si Clarissa sa pag-iimpake. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na isinisiksik ang mga bundle ng pera na dahan-dahan niyang ninakaw mula sa contingency fund ng kumpanya sa loob ng isang malaking maleta. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, puno ng pangamba na baka mahuli siya ni Doña Salvacion o ni Rafael. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang negosyo lamang at ngayong wala nang pakinabang ang mga Santillan. Oras na upang iwanan ang mga ito sa kanilang sariling dumi. Hindi ako sasama sa inyong pagbagsak. I deserve a better life at ang perang ito ang magdadala sa akin sa ibang bansa. Ang may kumpiyansang bulong ni Clarissa habang isinasara ang zipper ng maleta na naglalabas ng tunog ng nagkiskisang metal sa gitna ng gabi. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon, bitbit ang kanyang kayamanan. Sumakay siya sa isang naghihintay na sasakyan patungo sa isang lihim na lokasyon malapit sa airport. Naniniwalang malaya na siya.
Ngunit habang tinatahak ng sasakyan ang isang madilim at liblib na daan, biglang hinarang ang kanilang landas ng dalawang itim na sasakyan. Ang tunog ng marahas na pagtapak sa preno at ang pag-ikot ng mga gulong sa graba ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng sasakyang kinalululanan ni Clarissa at pilit siyang pinalabas ng mga lalaking nakasuot ng itim. Dinala siya sa isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, kung saan ang amoy ng kalawang at dagat ay nanunuot sa hangin. Napasalampak si Clarissa sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa takot. Mula sa madilim na sulok ng bodega, narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos na may takong. Bawat hakbang ay may kasamang katiyakan at kapangyarihan. Isang bulto ng babae ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang mukha ay bahagyang naliliwanagan ng nag-iisang bombilyang sumasayaw-sayaw sa kisame. Nalaglag ang panga ni Clarissa at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang basahang katulong na dati niyang inaapi. Ang Filomena na nakatayo sa kanyang harapan ay naglalabas ng isang aura ng bagsik at katarungan. Matagal tayong hindi nagkita ng malapitan, Clarissa. Akala mo ba ay hahayaan kita na tumakas dala ang perang kinuha mo sa mga taong nagnakaw din sa akin? Ang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpapatigil sa tibok ng puso ng kanyang kaaway. Paano haharapin ni Clarissa ang galit ng babaeng kanyang minaliit? At ano ang susunod na hakbang ni Filomena upang tuluyang ilubog ang pamilya Santillan ngayong hawak na niya ang ebidensya ng kanilang pagkakasira? Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng engranding ballroom ay tila nagniningning na mga diamante. Ngunit para kay Doña Salvacion, ang bawat kislap nito ay tila nanunuya sa kanyang itinatagong kahirapan. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno. Ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid at puno ng mapagkunwaring dangal. Kahit na ang mga hiyas na suot niya sa kanyang leeg ay mga replika na lamang ng mga orihinal na naibenta na niya. Sa kanyang tabi, si Rafael ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, tila naghihintay ng isang himala o kaya naman ay isang malaking sakuna. Layunin nilang ipakita sa lahat na ang pamilya Santillan ay matatag pa rin sa kabila ng bulong-bulungan tungkol sa kanilang pagbagsak. Nagsimula ang programa sa isang anunsyo mula sa tagapagsalita tungkol sa pinakamalaking donasyon para sa gabing iyon, isang halagang sapat upang punduhan ang ilang taon ng kawanggawa. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado, naghihintay kung sino ang mahiwagang pilantropo na nagligtas sa gabing iyon. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng pag-ikot ng mga seradura at ang banayad na pagbukas ng mabigat na pinto ay tila isang hudyat ng pagbabago ng panahon. Isang babae ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang katiyakan at kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang mahabang traje de mestiza na kulay puti, minimalis ngunit napakaganda, na nagbibigay diin sa kanyang bagong ayos na buhok at sa ningning ng kanyang mga mata. Hindi ito ang Filomena na laging nakatungo. Ito ay isang reynang naglalakad sa sarili niyang kaharian. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang hangin na humahawi sa kanyang daraanan. Ang bawat mata ay puno ng paghanga at pagtataka. Nalaglag ang baso ng alak mula sa kamay ni Rafael. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal at ang pagkalat ng likido sa sahig ay tila hindi niya narinig dahil sa matinding pagkagulat. Feli? Ang halos pabulong na wika ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig at tila hindi makapaniwala. Ang babaeng dati niyang itinapon sa ulan ay nakatayo ngayon sa gitna ng karangyaan, mas nagniningning pa sa sino mang naroroon.
Hindi napigilan ni Doña Salvacion ang kanyang sarili. Sa gitna ng matinding galit at kahihiyan, mabilis siyang lumapit kay Filomena. Ang kanyang mukha ay namumula sa puot. "How dare you show your face here, Filomena? Anong akala mo? Dahil nakabili ka ng magandang damit ay makakapasok ka na sa aming mundo? This is an exclusive event for the elite, hindi para sa mga katulong na tulad mo." Ang sigaw ng matanda, ang kanyang boses, ay tila isang matalas na kutsilyo na pilit na pumupunit sa katahimikan ng ballroom. Nanatiling kalmado si Feli. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang uri ng awang tila mas masakit pa sa anumang sampal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Salvacion. Ang kanyang tinig ay malinaw at buo. "Ang mundong sinasabi niyo, Doña Salvacion, ay mundong binili niyo gamit ang perang hindi sa inyo. At tungkol naman sa aking pagpunta rito, ako ang inimbitahan bilang pangunahing donor ng gabing ito. I guess being elite means knowing how to respect the people who are actually saving your reputation right now." Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin kay Doña Salvacion. Napahiya ang matandang babae sa harap ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa lipunan. Lumapit si Feli ng mas malapit, sapat na upang siya lamang, at ang matanda ang makarinig ng kanyang susunod na sasabihin. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Doña Salvacion. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong mula sa hukay. "Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, oras na para bayaran ninyo yon ng may interes. Ang mansyon, ang kumpanya, at ang bawat hiyas na suot nyo ngayon, unti-unti ko nang binabawi ang lahat ng yon. Handa na ba kayong matulog sa bodega kung saan nyo kinulong ang aking anak?" Ang mga salitang ito ay tila isang matalas na tinik na bumaon sa puso ng matanda, na nagresulta sa kanyang panlalaki ng mata at hirap na paghinga. Tinalikuran ni Feli ang mag-ina. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay tila isang deklarasyon ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang biglaang pagyanig at pagliwanag ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Ang hudyat ng tawag ay tila isang babala na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Ang boses ni Lola Rosa mula sa kabilang linya ay puno ng takot at paghahagulgol. Ang tunog ng mabilis na paghinga ng matanda ay sapat na upang malaman ni Feli na may masamang nangyari. "Feli, pakiusap. Umuwi ka na. May mga lalaking pilit na pumasok dito. Pilit nilang kinukuha si Amara. Wala akong nagawa, Feli. Amara is screaming for you." Ang mundo ni Filomena ay tila gumuho sa isang sandali. Ang tagumpay na bago pa lamang niyang nalalasap ay biglang naging abo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagdilim, habang ang tunog ng kanyang sariling mabilis na pagtibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Sino ang nasa likod ng masamang balak na ito, at maililigtas ba niya ang kanyang anak bago tuluyang mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang telepono ni Filomena ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ng ballroom ay tila isang babala na ang lahat ng kanyang tagumpay ay walang halaga kung mawawala ang kanyang anak. Hindi na niya pinansin ang mga mapanghusgang tingin ng mga panauhin o ang gulat sa mukha ni Rafael. Ang kanyang tragedy mestiza na kulay puti na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang ay dahan-dahang nabubura sa kanyang isip, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pangalan ni Amara. Mabilis siyang tumakbo palabas ng hotel. Ang kanyang mga yabag ay mabilis at hindi maayos, tila isang hangin na humahawi sa karangyaan ng paligid upang harapin ang isang madilim na katotohanan. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay basang-basa ng malamig na pawis,
at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Nang marating niya ang bukana ng pamayanan sa Quezon City, hindi na niya hinintay na maiparada ng maayos ang sasakyan. Patakbo siyang pumasok sa madidilim na eskinita. Ang laylayan ng kanyang mamahaling damit ay dahan-dahang nadudumihan ng putik at dumi ng kalsada. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang marinig ang boses ng kanyang anak. Nang marating niya ang dampa ni Lola Rosa, ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang bangungot na nagkatotoo. Ang munting bakod na kawayan ay wasak na, at sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Lola Rosa na nakasubsob sa lupa. Pilit na humahawak sa binti ng isang malaking lalaki. Si Amara ay buhat-buhat ng isa pang lalaking nakasuot ng itim na takip sa mukha. Ang bata ay nagpupumiglas at ang kanyang maliliit na boses ay paos na sa kasisigaw ng pangalan ng kanyang ina. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Amara, ang tila pito ng kanyang hika na nagsisimulang umatake dahil sa takot, ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Feli. "Bitiwan niyo ang anak ko! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo si Amara!" Ang sigaw ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng bagsik na hinaluan ng matinding desperasyon. Hindi siya nag-atubili. Dinaluhong niya ang lalaking may hawak sa bata. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso nito at ang kanyang buong lakas ay ibinuhos niya upang mabawi ang kanyang buhay. Ngunit isang malakas na tulak ang tumama sa kanyang balikat. Dahilan upang mapasalampak siya sa matigas at maruming lupa. Sa kabila ng sakit, mabilis na bumangon si Feli. Niyakap niya ang mga binti ng lalaking may hawak kay Amara. Ang kanyang mukha ay nadidikit na sa sapatos nito habang nagsusumamo. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang dangal bilang isang mayamang donor ay tuluyan ng naglaho. Siya ay naging isang ina lamang na handang mamatay para sa kanyang anak. "Pakiusap, kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang anak ko. Huwag niyo siyang saktan, may sakit siya." Yung kanyang pagsusumamo na sinamahan ng hagulgol na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang marahas na kamay ang tumama sa kanyang mukha. Isang sampal na nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang mga kumuha sa bata, ang paligid ay biglang napuno ng mga asle at pulang ilaw na sumasayaw sa mga pader ng eksomngeo. Ang matinis na tunog ng mga sirena ng pulis ay tila isang awit ng kaligtasan na pumunit sa katahimikan ng gabi. Mula sa isang itim na sasakyan, bumaba si attorney, Florante kasama ang ilang mga alagad ng batas. Ang kanilang mga yabag ay mabilis at may kasamang awtoridad. Dahil sa gulat, nabitawan ng mga lalaki si Amara at pilit silang tumakas sa madidilim na pasilyo. Ngunit mabilis silang nakubkob ng mga pulis. Mabilis na gumapang si Feli patungo sa kanyang anak. Kinuha niya ito at niyakap ng napakahigpit. Tila ba nais niyang isama ang bata sa loob ng kanyang sariling katawan upang hindi na muling mahiwalay. "Mama is here, Amara. Mama is here. Hinding-hindi ka na nila makukuha muli." Ang bulong ni Feli habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa noo ng bata. Ang bawat paghikbi ni Amara sa kanyang dibdib ay tila isang paalala na sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ang kaligtasan ng kanyang anak, ang tanging tagumpay na tunay na mahalaga. Nang dinala ang isa sa mga nahuling lalaki sa harap ni Feli para sa agarang pagtatanong, ang lalaki ay nakayuko at bakas ang takot sa kanyang mukha. Lumapit si Attorney Florante at hinawakan ang kwelyo nito. "Sino ang nag-utos sa inyo? Magsalita ka kung ayaw mong mabulok sa kulungan." Ang mariing tanong ng abogado. Ang lalaki ay nag-angat ng tingin kay Feli. Ang kanyang mga labi ay nanginginig bago bumitaw ng mga salitang tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong paligid. "Ang matandang babae sa mansyon, si Doña Salvacion," sabi niya. "Kunin namin ang bata at itago para hindi na raw makapanggulo ang ina nito
Sa kumpanya, naramdaman ni Feli ang biglaang paghinto ng pintig ng kanyang puso bago ito napalitan ng isang matinding init ng galit. Ang huling hibla ng kanyang awa para sa pamilya Santillan ay tuluyan ng naputol. Tumingin siya kay Attorney Florante. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha, kundi isang matalim at nakakatakot na determinasyon. Attorney, ayusin mo ang lahat ng ebidensya. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Kung nais ni Doña Salvacion na gamitin ang aking anak laban sa akin, papatayin ko ang kumpanyang itinuturing niyang buhay. Pondandam-dandam. Habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa gitna ng madidilim na ulap, tumayo si Filomena bitbit ang kanyang anak. Ang kanyang tragedy mestiza ay sira-sira na at puno ng putik. Ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang mas makapangyarihan kaysa sa anumang gabing dumaan sa kanyang buhay. Handa na ba ang pamilya Santillan sa galit ng isang inang tinangka nilang agawan ng lahat at anong uri ng sakripisyo ang kailangan pang gawin ni Feli upang matiyak na ang hustisya ay tuluyan ng makakamit? Ang bawat sulok ng mansyong Santillan ay tila nababalot na ng isang makapal na anino ng kamatayan, hindi ng katawan, kundi ng dangal at kapangyarihan. Nakatayo si Doña Salvacion sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang sinaunang telepono, na tila ba ito ang huling dugtong niya sa mundong unti-unti nang tumatalikod sa kanya. Ang bawat tawag na kanyang ginagawa sa mga dati niyang kaibigan at kasamahan sa negosyo ay nauuwi lamang sa malamig na pagtanggi o ang masakit na katahimikan ng pagbaba ng kabilang linya. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang paanan, ay tila mga aninong naglalaho sa dilim. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang gintong kulungan. Hindi niyo ako pwedeng talikuran ng ganito. Marami akong naitulong sa inyo. Ang sigaw ng matanda sa hangin. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang aling-awngaw ng kanyang sariling boses sa malawak at bakanting pasilyo. Naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod, isang pakiramdam ng kawalan na hindi niya kailanman inakalang daranasin. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng silid na dating pag-aari ni Clarissa, nakatayo si Rafael sa harap ng isang nakabukas na vault. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng matinding sakit. Wala na ang lahat. Ang contingency fund na itinago nila para sa huling sandali ay naglaho ng parang bula, kasama ang lahat ng alahas at dokumentong maari nilang isanla. Ang tanging naiwan sa loob ay ang amoy ng pabango ni Clarissa, isang matamis na amoy na ngayon ay tila laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. How could she do this? Niloko niya ako. I gave her everything. Ang pagsusumamo ni Rafael sa kawalan, ang kanyang boses ay tila isang iyak ng isang sugatang hayop. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Sa sandaling iyon, biglang nagbalik sa kanyang isipan ang mukha ni Filomena. Ang mukhang laging may dalang kapayapaan, ang babaeng hinding-hindi magnanakaw sa kanya, ang asawang binaliwala niya para sa isang ahas na ngayon ay tuluyan ng tumuklaw sa kanya. Habang nagaganap ang kaguluhang ito sa mansyon, nakaupo si Filomena sa kanyang tahimik na opisina, malayo sa ingay ng lungsod. Ang liwanag ng isang maliit na lampara ang tanging nagbibigay ng kulay sa kanyang mukha. Sa harap niya ay ang isang ulat mula kay Attorney Florante. Ang bawat pahina ay naglalaman ng katotohanang dahan-dahan nang sumasakal sa leeg ng mga Santillan. Ang huling pautang na kinuha ni Rafael ay mayroong kondisyon na maaari itong bawiin ng nagpahiram sa anumang oras na magkaroon ng krisis sa kredibilidad. At ang balita ng tangkang pagdukot kay Amara ay ang huling pako
sa kabaong ng kanilang kumpanya. Ipasa mo na ang formal na abiso ng pagbawi ng utang, attorney. I want them to feel the ground disappearing beneath their feet tonight. Ang utos ni Feli sa isang malamig at matatag na tono. Walang bakas ng galit sa kanyang boses. Tila ba isa na lamang siyang hukom na nagbabasa ng isang nararapat na sentensya. Nabalik ang eksena sa opisina ni Rafael nang ang isang courier ay pumasok at naglapag ng isang puting sobre sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang utos ng agarang pagbabayad ng bilyon-bilyong utang sa loob ng 24 oras. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang katinuan. Ang Santillan Holdings, ang imperyong itinayo ng kanyang ina sa ibabaw ng kasinungalingan, ay opisyal ng gumuho. Wala na. Ma'am, wala na tayong lahat. Ang hikbi ni Rafael habang nakatingin sa kanyang ina na pumasok sa silid. Ang matandang babae ay napatigil, ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng purong sindak nang makita ang dokumento. Ang kanilang kapalaluan ay tuluyan ng nadurog, at ang kanilang pangalan na dati ay kinatatakutan ay isa na lamang babala sa mga pahina ng kasaysayan. Gumuho si Rafael sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kisame. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas, kung paano titingnan ang mundo nang wala ang kayamanang naging tanging pagkakakilanlan niya. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang kaisipan ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang itapon niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya sa gitna ng ulan. Ano ang gagawin ni Rafael ngayong wala na siyang matatakbuhan? At maililigtas pa ba niya ang sarili mula sa madilim na bangin na siya rin ang humukay? Ang kapaligiran sa loob ng boardroom ng Santillan Holdings ay tila isang silid na nawalan ng hangin, puno ng mabigat na katahimikan at mga matang puno ng panghuhusga. Nakaupo si Doña Salvacion sa kabisera ng mahabang lamesang gawa sa makinis na nara. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kanyang tabi, si Rafael ay tila isang lantang gulay. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig at ang kanyang balat ay tila papel sa kaputlaan. Ang mga stockholder ay nagsisimula ng magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagbabadya ng isang malakas na tibo. Huminahon kayo. Ang pamilya Santillan ay laging nakakahanap ng paraan. Ang krisis na ito ay pansamantala lamang. Ang sigaw ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay pilit na naghahanap ng awtoridad na matagal na niyang hawak, ngunit ngayon ay tila isang basag na batingaw na lamang. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malalaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na hawakang ginto ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpalingoon sa lahat ng naroroon. Pumasok si Filomena, kasunod si Attorney Florante. Nakasuot si Feli ng isang puting-puting trahe de mestiza. Ang tela nito ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, tila isang baluti ng katarungan. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat at katiyakan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng paniningil. Filomena, anong kabaliwan ito? Wala kang karapatang pumasok dito. Ang bulyaw ni Doña Salvacion, ang kanyang mukha ay namumula na sa matinding puot at kahihiyan. Hindi sumagot si Feli. Sa halip, lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang makapal na folder. Ang marahas na pagtama ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesang bubog ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Mali kayo, Doña Salvacion. Ako ang may-ari ng 60% ng kumpanyang ito. Ang bawat sulok ng gusaling ito, ang bawat sentimong hawak nyo, ay sa akin na ngayon. Binili ko ang bawat utang na ginawa ni Rafael. I am the majority shareholder now. Tila isang kidlat na tumama sa bawat isa ang mga salita ni Feli. Ang mga stockholder ay napatayo.
Ang ingay ng kanilang mga upuan na nagkiskisan sa sahig ay tila isang kaguluhan sa gitna ng gabi. Si Rafael ay napatingala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa asawang dati niyang itinuring na basura. "You ungrateful girl! Matapos ka naming kupkupin, matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong sa loob ng 7 taon, ito ba ang ganti mo sa aming utang na loob?" Ang sigaw ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na humihiwa sa hangin. Lumapit ang matanda kay Feli. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila sasampalin ito. Mabilis na hinawakan ni Feli ang pulso ng matanda. Ang kanyang hawak ay mahigpit at hindi matitinag. "Ang ipinakain niyo sa akin ay galing sa dugo at pawis ng tatay ko. Ang bubong na ibinigay niyo ay itinayo sa perang ninakaw niyo sa kanya." Ang boses ni Feli ay malalim at puno ng kapangyarihan. "Pinag-uusapan niyo ang utang na loob. Utang niyo sa akin ang 7 taon ng aking paghihirap. At higit sa lahat, utang niyo sa akin ang buhay ng aking ama." Inilabas ni Attorney Florante ang isang recorder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagpindot sa aparato ay sinundan ng isang tinig na nagpalamig sa buong boardroom. Ang boses ng doktor na tumingin kay Kin Alcantara na aminadong binayaran ni Doña Salvacion upang sadyang malinggamutin ang ama ni Feli. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng palsipikadong pirma sa paglilipat ng Kin Group. "Ma'am, is this true? Pinatay niyo ang tatay ni Feli?" Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at hindi makapaniwalang sindak. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang sandali. Napagtanto niyang ang yaman na kanyang ipinagmamalaki ay nabahira ng dugo ng taong pinakamamahal ng kanyang asawa. Napaurong si Doña Salvacion, ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit puno na rin ng takot. Ang hiya na kanyang laging iniingatan ay tuluyang nadurog sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Naramdaman niya ang matinding sikip sa kanyang dibdib, tila isang bakal na kamay ang pumipiga sa kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nangitim habang ang kanyang kamay ay nakakapit sa kanyang kaliwang dibdib. Mula sa labas, narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis na tila isang hudyat ng katapusan. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumasayaw sa mga dingding ng boardroom, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ng mga nagkasala. Sa huling sandali, bago pa man tuluyang mawalan ng malay si Doña Salvacion, tumayo si Filomena sa tapat ng kanyang nankoy na itinapon niya sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa bubog ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kasinungalingan. Tiningnan niya ang matanda nang may halong habag at katarungan. "Ang inyong trono ay gumuho na, Doña Salvacion, at wala ng utang na loob ang makakapagligtas sa inyo mula sa inyong sariling kasamaan." Dahan-dahang natumba ang matanda sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang babala na ang lahat ng itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na maglalaho sa dilim. Habang ang mga pulis ay pumapasok sa boardroom, nanatiling nakatayo si Filomena. Ang kanyang tragedy mestiza ay nagniningning pa rin, tila isang bituin na nagbigay ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Sapat na ba ang pagbagsak na ito upang punan ng 7 taon ng kanyang pasakit? At paano haharapin ni Filomena ang bagong bukas ngayong ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng napawi? Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang dumaan sa mga pulsong dati ay pinalalamutian lamang ng mga nagniningning na ginto at hiyas. Ang tunog ng pagtama ng metal sa payat na balat ni Doña Salvacion ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa gitna ng namumuong katahimikan ng boardroom. Ang mata ng babae na kahit sa huling sandali ay pilit na itinatayo ang kanyang gumuho ng dignidad
ay nagpupumigla sa hawak ng mga alagad ng batas. Ang kanyang boses, na dati ay nagpanginginig sa takot ng kanyang mga empleyado, ay tila naging isang naghihingalong hiyaw na lamang. Bitawan niyo ako. Mga wala kayong utang na loob. Hindi niyo ba alam kung sino ang hinahawakan niyo? I am Doña Salvacion Santillan. You are all incompetent. Filomena, ipapatigil ko ang lahat ng ito. You will rot in hell for doing this to me. Ang bulyaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay nanlilisik at ang kanyang mga perlas ay dahan-dahang nalalagas mula sa kanyang leeg. Nagkakalat sa sahig na tila mga butil ng luhang hindi niya kailanman iniyak. Sa kabilang panig ng silid, si Rafael ay nakatayo ng walang kibo. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran na rin at nakakapit sa malamig na bakal. Nakalundo ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay nakayuko sa sahig, hindi makatingin sa sinumang naroroon. Wala na ang kintab ng kanyang Amerikana. Napalitan na ito ng lukot at dumi ng kanyang sariling pagkatalo. Sa bawat yabag ng mga pulis na naglalakad sa kanyang paligid, tila ba lalong lumulubog ang kanyang pagkatao sa putikan ng kahihiyan. Nanatiling nakatayo si Filomena sa tapat ng malawak na bintana, pinapanood ang bawat kaganapan ng may isang uri ng katahimikang tila isang malalim na karagatan matapos ang isang malakas na bagyo. Walang bakas ng nangiti sa kanyang mga labi. Walang bakas ng pagdiriwang. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking puwang na dahan-dahang napupuno ng kapayapaan. Ang bawat panglalait na kanyang tinanggap at ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak sa madilim na bodega ay tila ba nagkaroon na ng katarungan sa bawat hakbang ng kanyang mga kaaway patungo sa pintuan. Salamat, Attorney Florante. Ang mahinang wika ni Feli habang nakatingin sa kawalan. Sa wakas, makakahinga na ng maluwag ang kaluluwa ng aking ama. Habang dinadala si Doña Salvacion at Rafael palabas ng gusali, sinalubong sila ng mga nakakasilaw na ilaw ng mga kamera mula sa mga mamamahayag na naghihintay sa ibaba. Ang kahihiyang laging iniiwasan ng matanda ay naging isang pampublikong palabas. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang mas maliit na himpilan ng pulisya, si Clarissa ay nakaupo sa isang matigas na sementadong silya. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsa na ng dumi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng sindak habang binabasa sa kanya ang mga sakdal ng pagnanakaw at sabuatan. Ang kanyang mga pangarap na tumakas, dala ang yaman ng iba, ay naglaho ng parang usok. Bumalik ang katahimikan sa loob ng boardroom nang tuluyan ng mailabas ang mga nagkasala. Dahan-dahang lumapit si Filomena sa dingding kung saan nakasabit ang malaking gintong karatula ng Santillan Holdings. Inabot niya ang gilid nito at sa isang marahang paghila, tinanggal niya ang pangalang naging simbolo ng kanyang paghihirap sa loob ng 7 taon. Sa ilalim nito, nakita niya ang kupas na bakas ng dating pangalan ng kumpanya ng kanyang ama, ang Kin Group. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, isang ngiting puno ng pag-asa at pagpapagaling. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas, narinig niya ang isang huling tawag mula sa pintuan. Si Rafael, bago pa man tuluyang isakay sa sasakyan ng pulis, ay humingi ng isang sandali upang tignan ang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang kanyang mga labi ay nanginginig, habang pilit na binibitawan ang mga salitang matagal nang dapat niyang sinabi. Filomena, patawad. Patawarin mo ako sa lahat. Ang halos pabulong na pagsusumamo ni Rafael, ang bawat salita, ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Tumingin si Feli sa lalaking minsan niyang inalay ang kanyang buhay. Ang kanyang paningin ay malinaw at walang halong galit. Ang patawad ay hindi isang salita na madaling bitawan, Rafael. Ngunit ngayong gabi, pinapalaya ko na ang aking sarili mula sa inyo. Hayaan nating ang batas ang humusga sa inyong mga nagawa. Habang ang pinto ng sasakyan ng pulis ay dahan-dahang nagsasara,
Naglalabas ng tunog ng mabigat na bakal na naghihiwalay sa kanila. Nanatiling nakatayo si Filomena sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom at ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang tinatangay ng hanging gabi. Ano ang pakiramdam ng isang pusong sa wakas ay malaya na? At anong uri ng bukas ang naghihintay kay Filomena at Amara? Ngayong ang anino ng pamilya Santillan ay tuluyan ng naglaho sa dilim. Ang sementadong dingding ng silid dalaw sa loob ng piitan ay naglalabas ng isang uri ng lamig na tila nanunuot sa buto. Isang pakiramdam na malayo sa init ng tahanan. Nakaupo si Filomena sa likod ng makapal na bubog na naghihiwalay sa kanya mula sa taong minsan niyang inalay ang buong buhay. Sa kabilang panig, si Rafael ay nakasuot na ng kulay rosas na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na nawalan na ng sigla at ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa mga gabing walang tulog at puno ng pagsisisi. Ang tunog ng paglapat ng mga bakal na pinto sa pasilyo ay tila mga huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pasakit. Nang iangat ni Rafael ang kanyang nanginginig na kamay upang idampi sa bubog, nanatiling nakatitig si Feli nang walang anumang emosyon. Wala na ang galit na dating nagbabaga sa kanyang dibdib. Napalitan na ito ng isang malawak at payapang kawalan. Filomena, please, I know I've been a monster, pero isipin mo ang 7 taon natin. Isipin mo si Amara. I am still her father. Kailangan ko ng isang pagkakataon para magbago. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig at bahagyang napaos dahil sa paghagulgol. Ang kanyang mga salita ay tila mga desperadong kamay na naghahanap ng anumang mahahawakan upang hindi tuluyang malunod. Dahan-dahang inilabas ni Filomena ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Inilapat niya ito sa bubog, sapat na upang mabasa ni Rafael ang mga salitang nakasulat sa itaas. Kasunduan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Ang bawat titik ay tila isang matalas na paalala na ang tanikalang nagkabit sa kanila ay tuluyan na niyang pinutol. Ang pagkakataong hinihingi mo, Rafael, ay matagal mo nang sinayang sa bawat gabing pinabayaan mo kaming mag-ina. Ang 7 taon na sinasabi mo ay hindi alaala ng pag-ibig para sa akin, kundi alaala ng aking pagiging bilanggo sa iyong mansyon. Ang boses ni Feli ay malinaw at payapa, tila isang banayad na agos ng tubig na hindi na kayang gambalain ng anumang bagyo. Tayong dalawa ay tapos na mula noong gabi sa ulan. Pinapalaya ko na ang aking sarili. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Hindi na hinintay ni Feli ang sagot ni Rafael. Tumayo siya at tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga yabag palayo ay tila isang awit ng kalayaan. Ang huling sulyap ni Rafael sa kanyang asawa ay ang anino ng isang babaeng hindi na muling lilingon sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, sa loob ng malawak na opisina ng Kin Group, nakaharap si Feli kay Attorney Florante. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa mga bintana, nagbibigay ng ningning sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Sa bawat pagpirma ni Feli, tila ba dahan-dahang naghihilom ang mga sugat ng kanyang pamilya. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng kumpanya sa matapat na abogado, habang itinatag ang isang pundasyong magbibigay ng kalinga sa mga kababaihang biktima ng bauhan Babat Kong Taichin. Ang yaman ng kanyang ama ay magsisilbi na ngayong instrumento ng pag-asa para sa iba. Sa maliit na dampa ni Lola Rosa, ang amoy ng mga nilulutong kakanin ay nanunuot sa hangin. Tila isang paalam na puno ng tamis. Nakikita ni Feli si Amara na tumutulong sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Ang bata ay masigla at ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya ng kaligayahan. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Napalitan na ito ng pananabik para sa isang bagong simula. Lola Rosa,
Maraming salamat sa lahat. Kayo ang naging anghel namin sa gitna ng kadiliman. Ang wika ni Feli habang niyayakap ang matanda. Ang marahang paghaplos ni Lola Rosa sa kanyang likod ay tila isang basbas na nagpapatunay na hindi lahat ng pamilya ay nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagkalinga. Humayo kayo ng may ngiti, Ija. Ang dagat sa Batangas ay naghihintay na upang hugasan ang inyong mga lumbay. Ang nakangiting sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng init at pagmamahal. Habang umaakyat sila sa sasakyang magdadala sa kanila palayo sa lungsod, naramdaman ni Feli ang marahang pag-ikot ng mga gulong sa semento. Isang hudyat na ang kanyang paglalakbay patungo sa liwanag ay formal na nang nagsisimula. Hinawakan ni Amara ang kanyang kamay. Ang maliit at mainit na palad nito ay tila isang pangako na ang bukas ay puno ng posibilidad. Tumingin si Filomena sa labas ng bintana habang dahan-dahang lumalayo ang mga matatayog na gusali ng Quezon City. Ang anino ng pamilya Santillan ay tuluyan ng naglaho sa kanyang paningin at ang tanging nananatili ay ang matatag na pintig ng kanyang puso na sa wakas ay natututo ng muling mangarap ng walang takot. Paano nga ba sinusukat ang halaga ng isang muling pagsilang? At anong mga kwento ng pag-asa ang isusulat ni Filomena sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng kanyang bagong buhay? Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay may dalang ibang uri ng init, isang yakap ng kalikasan na hindi nakakapaso, kundi nagbibigay ng buhay sa bawat hibla ng pagkatao. Ang banayad na paghampas ng asul na alon sa maputing buhangin ay tila isang regular na kumpas ng musikang nagpapakalma sa anumang ingay na natitira sa alaala. Malayo na ito sa nakakasakal na usok ng lungsod at sa malamig na pader ng mansyong Santillan na minsang naging bilangguan ni Filomena. Sa harap ng isang munting bahay na yari sa kawayan at matibay na kahoy, nakatayo si Feli habang pinagmamasdan si Amara na masayang tumatakbo sa tabing dagat. Ang mga pisngi ng bata ay kulay rosas na ngayon, malusog at puno ng buhay, malayo sa maputla at sakiting anyo nito noon. Ang bawat tawa ni Amara na tinatangay ng hanging dagat ay tila isang matamis na himig na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Wala na ang hika, wala na ang takot. Ang tanging nananatili ay ang purong kaligayahan ng isang batang malayang lumaki sa piling ng isang inang nagtagumpay sa kanyang laban. Inayos ni Feli ang kanyang simpleng puting bestida. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahawi ng hangin. Sa kanyang tabi, ang isang maliit na lamesang kahoy ay puno ng mga bagong luto na bibingka at puto bumbong. Ang mabangong usok nito ay humahalo sa amoy ng dagat. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga kamay na may bahid ng uling. Ang bawat dumi sa kanyang daliri ay simbolo na ngayon ng kanyang kalayaan at dangal bilang isang negosyante at isang ama sa kanyang sariling paraan. Naramdaman ni Feli ang bigat ng isang shell na inilagay ni Amara sa kanyang palad. Mama, pakinggan mo. Tumatawa ang dagat. Ang masayang wika ng bata sa kanyang malambing na tinig. Inilapit ni Feli ang shell sa kanyang tainga. At doon, narinig niya ang banayad na ugong ng tubig na tila bumubulong ng mga salitang kailangan niyang marinig. Sa sandaling iyon, nasagot na ang lahat ng katanungan sa kanyang puso. Tinanong niya ang sarili kung napatawad na ba niya ang mga Santillan. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang kanilang krimen, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng kanilang kasamaan ang kanyang bawat gising. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 7 taon ng pananahimik dahil alam niyang ang bawat luhang pumatak noon ang nagpatibay sa babaeng nakatayo ngayon sa harap ng dagat. Nakamit na rin niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman ng kin group
o sa pagbagsak ni Rafael at Doña Salvacion. Ang kapayapaan ay ang kakayahang yakapin ng kanyang anak nang walang pangamba, ang matulog sa gabi nang hindi iniisip ang utang na loob na isinusumbat ng iba, at ang gumising sa umaga na ang tanging obligasyon ay mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay malinaw na tila kristal na tubig ng Batangas. Ang halaga ng isang babae sa Mo ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakripisyo ang kaya niyang tiisin sa ngalan ng tradisyon o pamilya. Ang tunay na kadakilaan ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo at lumakad palayo kapag ang pag-ibig ay naging tanikala na lamang. Ang utang na loob ay dapat magmula sa pagmamahal, hindi sa pananakot o pagnanakaw ng dangal. Hinawakan ni Filomena ang kamay ni Amara at sabay silang tumingin sa papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto sa buong karagatan. Ang kabanata ng Santillan ay tuluyan ng natapos at ang bawat pahina ng kanyang bagong buhay ay isinusulat na ngayon sa pamamagitan ng pag-asa, katarungan at wagas na pagmamahal. O Amara, malaya na tayo. Malaya na tayo, anak. Ang pabulong na wika ni Feli habang ang kanyang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy, humahalo sa alat ng dagat at sa tamis ng kanyang bagong simula.